Ito po ang pinahayag nito ni Anticler, no? Dito po sa Batas PH. Sabi po ni Anticler, natulog si Martires. Palace Press Officer Attorney Claire Castro questioned the timeline of the deceased. Timeline? Nagiging Erwin Tul. Timeline of the decision of retired Ombudsman Samuel Martires that voided the dismissal order against Senator Joel Villanueva. In a televised interview, Castro cited records noting that if Villanueva's motion for reconsideration was indeed filed in 2016, it should not have been taken until 2019 or 2 years for it to be resolved by Ombudsman Martires. Ayan po, ang sinasabi po ni Martires, ni Anticler, dapat daw hindi umabot yung pagpapasya ni Martires ng 2 taon. Hindi, no? Antindi mo, parang hindi ka abogado, Mabilis ba yung mga korte? Anticler? Gusto mo lahat mabibilis? O, sige, mamaya, tuloy muna natin. Ayon pa po kay, ano yung binabasa ko? Ayon pa po kay Anticler, 3 years later, Martires, who succeeded Morales, granted Villanueva's motion for reconsideration and reversed the ruling. Current Ombudsman Jesus Crespin Beltran Remulla has described the reversal as surprise and a secret decision. Alam po ninyo? No? Ito po ang mismong sinabi ni Claire Castro. Ibig sabihin, kung 2016 na file yung motion for reconsideration, almost 3 years, tsaka pala nagkaroon ng desisyon si Ombudsman Samuel Martires, natulog. At mukhang hindi alam ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, never siya nagkaroon ng ideya na reverse yun. Ang daming no? Ang daming yung usap tungkol po dyan. Ang tanong, illegal po ba yung ginawang reverse? Reversal ni Martires? Kasi pinaliwanag na po ilang beses ni Martires kaya niya dinismiss. Dahil sa tingin niya, peke yung pirma. Hindi naman po pirma daw yun ni Joel Villanueva. Kaya niya ni-reverse. Ngayon, sa usapin po ng halos 3 taon, Anticler, nabalitaan namin na na-dismiss ng Sandigan Bayan yung pong kaso ni Enrile, ay na-dismiss ng Sandigan Bayan. Tanong lang, Anticler, gaano katagal na yung gaano katagal na ba yung anong taon pa ba yan? Ang alam natin, panahon pa ni Gloria Macapagal, di ba? Panahon pa ni Gloria Macapagal yung kay Enrile, ngayon lang napagpasyan. Ibig sabihin ba, Anticler, sa ganyang sitwasyon, yung Sandigan Bayan, tinulugan din ng ilang taon? Yun yung description mo eh. Ayon sa iyo, siguro ang gusto ni Anticler, pagdating kay Martires, pasya agad. Paano yung kay Enrile? Panahon pa ni Gloria, hindi ako nagkakamali. Panahon pa ni Gloria yan di ba? Tama ba? Tapos sasabihin mo, bakit hindi mo masabi na tinulugan? Ang dami pong mga pagpapasya na ngayon lang po, ibig sabihin tinulugan ng tawag dyan. Eto pa. Huwag na tayong lumayo sa amo mo, Anticler. Kung amo mo, 3 taon na o mahigit 3 taon na, mag-aapat na taon ng presidente.
Mag-aapat na taon ng presidente yung amo mo, ngayon lang niya natuklasan na may malaking nakawan sa flood control. Ngayon lang, nung ikatlong taon niya, ngayon lang siya nagsabi, panahon pa ni Noynoy, o panahon daw ni Noynoy. Ibig mong sabihin, kay BBM, nakatatlong taon na muna siya bago niya natuklasan na may nakawan dyan sa flood control. In fact, pinagmamalaki niya pa yan sa isang zona eh. Diba? Yung hindi niya na maipagmalaki, binanata na. O ano ibig sabihin? Tulog yung amo mo ng 3 taon. Ngayon lang nakakakita yung amo mo. Kaya ibabalik namin sa iyo yung daldal ng bunganga mo, Auntie Claire. Ibabalik namin sa iyo. Kung sa tingin mo tinulugan ni Martires, ang daming kaso Napakaraming kaso niyan ng ombudsman. Kung sa tingin mo ang tawag diyan ay tinulugan ni Martires, ano naman sa tingin mo tawag doon sa amo mong si Bongbong Marcos na ngayon lang natuklasan yung pagnanakaw, yung mga flood control project na ghost flood control project at yung mga nadudurog sa kanyang mga kamay na semento, ngayon niya lang natuklasan. Ano naman tawag doon? Tulog? O inutil? Walang silbi yung amo mo? Hindi nakikita yung corruption sa gobyerno? Mas malala yun. Kasi kay Martires, isa lang naman po yung napahiya kay Martires. Isa lang naman po yung naapektuhan. Si Boying lang po. Napahiya dahil in-announce niya na gusto niyang sulatan si Senate President Tito Soto para dahil gusto niyang ipatupad yung dismissal ni Joel Villanueva, only to find out na matagal na pala na pagpasyahan ni Martires yan, na-reverse niya na yung pag-uutos na i-dismiss. Absuelto na si Joel Villanueva. Isa lang ang naapektuhan nun eh. Isa lang yung naapektuhan. Pero kung maka-atake kayo, ang naapektuhan lang po niyan, si Ombudsman Remulla lang. Dahil napahiya po siya sa kanyang pronouncement doon sa interview kay Karen Davila. Isa lang ang naapektuhan. Etong pagnanakaw ng mga kontraktor, politiko, taga-DPWH, mga tauhan ng gobyerno, mga congressman at senador, etong pagnanakaw nila sa flood control, sangkatutak ang naapektuhan. Kung susukatin mo pa talaga, maski pa yung nasawing buhay dahil dyan. Kaya mas dapat sabihin na natulog ng 3 taon si BBM, hindi niya inaksyonan. Yun ang sa tingin natin walang kapatawaran. O ngayon na lang, wag na yung nakaraan 3 taon Yung ngayon na lang. Buhat nung in-announce niya. Ang tanong ko lang, Auntie Claire, meron na ba napakulong? Buhat nung in-announce niya nung July. Dali lang naman po magpakulong ng Kung magtatrabaho lang talaga, di ba? Kaso ang inuuna yung pagtatakip Imbis na pagtrabahuin yung mga tauhan, NBI, Ombudsman, DOJ, Senado at Kongreso, imbis na magtulong-tulong para malaman kung sino may mga kasalanan, ang ginawa, nagtayo ng ICI, tinigil yung investigasyon sa Senado, tinigil yung investigasyon sa House of Representatives.
Tapos kung makasita kayo kay Martires, parang ang laki-laki ng kasalanan. Eh, ang may kasalanan yung hindi inalam. Sabi nga ni Martires eh. Yan kasi, ganyan na mahihita natin kung ang nilagay dyan ay politiko. Bakit? Araw-araw presko ng ginagawa. Oh.